challenge tayo siguro this week, no? And praise God kasi kahit tumaan tayo sa maraming challenges this week, ay andito tayo para magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? So, we are blessed kasi nandito kayo. Amen? So, last time yung ating message is about sa vine or sa puno, sa sanga. No? Sabi doon, si Jesus ang puno, tayo yung sanga. So, kung tayo ay laging nakakabit sa puno, wala tayong choice kundi tayo ay magbubunga. So, dahil nandun na tayo sa sanga, papunta naman tayo dun sa bunga. So, I know familiar na kayo dito sa mensahe about sa fruit of the Holy Spirit. Sorry, fruits pala. Kasi madami po yung bunga ng banal na Espiritu. So, basahin ulit natin yung ating verse sa Galatians 5:22 hanggang 23. Sabay-sabay nating basahin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So, we will talk about these important fruits sa atin bilang mga anak ng Diyos. Would you like to bear fruits ba? Gusto nyo bang mamunga kayo? O gusto nyo na lang matuyo? Dalawa lang yan eh. Dalawa lang. It's either mabumunga ka or matutuyo ka na. So, for sure, bilang mga anak ng Diyos, ang layunin natin ay magkaroon ng bunga. No, mamunga tayo. So, ayun, sa ating introduction, sabi dyan, the reason for the world's suffering and disaster. Ano ba yung dahilan? Bakit ang mundong ito ay nakakaranas ng iba't ibang paghihirap? Sabi dyan, misfortune. Pag sinabi nyo pong misfortune, malas. No, bakit ang tao ay nakakaranas ng iba't ibang klase ng kamalasan? No? Napakaraming accident, there's so much incident, napakaraming dahilan kung bakit ito ay nangyayari. No? Yung mental illnesses ay dumarami, hindi po kumukonti. Yung kaso po ng suicide, lalong-lalo na sa young people or mga youth, ay nag-grow. Lalo po siyang dumadami. Even po yung abuse sa drugs. No? Kahit saan ka pumunta, may addict. Diba? Tumatawa si Carlene, no? So kahit saan ka pumunta, kahit saang lugar, mapa-subdivision man yan or hindi, meron pa ring drug abuse, no? Gambling. No? Minsan, pag ako naglalakad dito, dami ko nakikita. Sa matatanda, hindi na ako medyo nasasad eh. Sa mga bata po ako nasasad, no? Pag nakikita ko sila na nagsusugal. Diba? So, nakakalungkot. One time nga, ang lakas ng ulan, sorry taga dito yun eh. Ang lakas ng ulan, tapos may nagbibingo, nakapayong. Sabi ko, wala, ganun na kaano yung tao pagdating sa gambling. Diba? Nakapayong sila. Thank you. Diba? So, ano pa? Even po yung gun incidents, nangyayari po yung pagkakaroon ng pamamaril. No? Last time may binaril dahil sinita lang siya ng barangay. Kung napanood nyo yon, sinita ng barangay, nagbibideo okay, nagalit yung sinita, binaril yung dalawang barangay. So namatay po yung isa naging critical. Diba? So nakakalungkot po yung mga ganitong incident. Bakit po ba ito nangyayari? Kasi wala po silang solusyon or wala po silang answer of Christ. Yung mga tao po na hindi tumanggap kay Jesucristo, ito po yung nangyayari sa mundo. Wala po silang covenant ng Mateo 16:16. Ano sabi dyan sa Mateo 16:16? You are the Christ, the Son of the living God. So we are blessed po kasi nasa atin po yung covenant ng Mateo 16:16. Amen? Can we say amen po? Amen. So, just to make sure na gising pa tayo, no? Sa ating main,
Sabi dyan, the world produce two kinds of fruit. No? So, there are two kinds of fruit. Dalawang klase lang naman po yung bunga na pag-uusapan natin. Yung number one po is yung fruit of the evil spirit. Diba? Bago tayo pumunta dun sa fruit of the Holy Spirit, meron pong fruit of the evil spirit. So, ano po nangyayari pag ang tao po ay nasa loob ng masamang spirito, wala po silang choice kundi magmana po. Hindi po sila magmamana ng kaharian ng langit. No? Bakit? Kasi wala po sa kanila yung banal na spirito. Wala silang relasyon sa Diyos, kaya wala po silang choice kung hindi po magmana ng evil spirit. Absolute impossible po na ikaw ay magmana ng fruit of the Spirit kung wala ka namang Holy Spirit. Kung nasa iyo pa yung sinatawag nating evil spirit. Bakit po? Sa John 10:10, ang sabi diyan, yung buhay po nila ay nanakaw, yung buhay po nila ay nasira, at sila po ay naging slave kay Satan. Wala silang choice kundi sumunod kay Satan. Bakit? Sino ba si Satan? Sabi sa John 8:44, siya po yung father of all lie. Diba? Ama ng lahat ng klase ng kasinungalingan. So ano pong nangyayari? Sabi dyan sa number 2, it causes the fruit of suffering. Na ano nangyayari? Mamanahin po ito ng kanilang second generation. So we are blessed kasi tayo ay tumanggap na kay Jesucristo. Tayo ay nasa loob na ng buhay ng pagsamba. For sure, yung ating generation sa simula sa atin ay hindi na makakaranas ng ganitong klase ng problema. Diba? Ano pa? Curse and disaster will come. Kasi nagkaroon po yung mga tao ng pag-ibig or lust or pleasure sa pera, material na bagay. Ang ibig sabihin po nun ay idolatry. So wala po silang spirit at sila po ay under ng evil spirit. Diba? So kaya nakakaranas po ng suffering. Basahin po natin to yung Galatians 5:19 to 21. Napaka-importante po nitong verse na ito. No? 15 po yung bunga ng evil spirit. So let's all read po. Sabi dyan, hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Diba? So, ito pong 15 na po ito ay nangyayari po doon sa mga non-believer. Sa mga taong hindi po sumasamba sa Diyos. So, napaka-clear po, napaka-obvious na ito po ay bigay ng evil spirit. Kumpleto po. Kumpleto na po yan. Napakalinaw na po. Kahit basahin niyo po ulit. 15 po yung naging fruit of evil spirit. So I hope malinaw po. No? Malinaw po. Now, let's proceed naman po sa importante. Ito naman po yung bunga ng banal na spirito. Fruit of the Holy Spirit. Alam ko, familiar na kayo dito. This is 9 fruits na ating pag-aaralan. So, number 1, fruit. Na-divide po siya sa 3 category. Yung first category po is fruit for God. Kasama po dyan yung love. So, most important na fruit of the Holy Spirit ay pag-ibig. Now, there are important verses po na nandyan sa ating PowerPoint, pero babasahin ko lamang po yung dalawa. Sa Rome 5:5, sabi dyan, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos
nasa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Amen? And Rome 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So napakalinaw po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. No? John 3:16, for sure memorize nyo na, 'di ba? For God so loved the world. 'Di ba? Kahit yung greatest love of all time, saan po ba pinakita? Saan nyo ba nakita yung pinakadakilang pag-ibig? Nakita nyo ba sa pamilya nyo? 'Di ba? Nakita yan sa cross, sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. Yan yung tinatawag po nating gospel. And then yung fruit of love na binigay ng Holy Spirit, dahil binigay ito sa atin ng banal na Espiritu, that's why we can love God, we can love our neighbor, and we can love one another. Diba? Napaka-importante po. Ano po ba yung greatest commandments? Kung naaalala niyo po. Dalawang greatest commandments. Number 1, love God and love your neighbor. Kaya tayo po ay dapat nagmamahalan. At paano po malalaman na tayo ay mga disciple of Christ? Paano po malalaman na tayo ay mga anak ng Diyos? Paano po masasabi yun ng mga tao sa atin? When we love each other. Naalangan namang sabihin na disciple tayo tapos lagi tayong nag-aaway-away. Diba? Masasabi na tayo ay mga disciple of Christ when we love each other. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you in Christ. I love you in Christ. No boundaries po. No boundaries po yung pag-ibig na ito. No? Regardless of social status, regardless of followers, regardless of itsura or ano man yung katayuan sa buhay, tayo po bilang mga anak ng Diyos, kailangan tayo ay magbigay ng pag-ibig, pantay-pantay. No? So, walang boundaries. No? Hindi yung ka-close ko kaya mahal ko. Hindi ganun. Lahat po. So, I hope clear po yung fruit of the Holy Spirit about love. Amen? Number 2, joy. Joy. It is the fruit of love. No? Ito po ay nanggaling din sa pag-ibig at 100% nanggaling po ito sa banal na Espiritu. Sabi dyan, when there is love, there is joy. Diba? When there is love, there is joy. Rome 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. So, importante na tayo ay nagkakaroon ng joy. Hindi lamang sa dahil tayo ay masagana or tayo ay kapos, dapat palagi tayo nagkakaroon ng joy. Amen? Bakit? Ito po ay nanggagaling sa banal na Espiritu. So when you have love, when you have joy, you can give joy to others. Hindi yung pag nakikita ka ng tao, naiinis na sila. Nasisira na yung araw nila. Hindi ganon, no? Dapat pag nakikita pa lang tayo ng tao, nagiging masaya na sila. Amen? So, I hope clear po yan. No? Ano pa? Number 3. Peace. Now, peace. It is the fruit of love, the peace that the love of the cross brought about. So, ito pong kapayapaan naman ay nanggagaling din po sa pag-ibig, nanggagaling din po ito sa banal na Espiritu. Sabi sa Efeso 4:2-3, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Amen? Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo.
Meaning to say po, being humble. No? Sacrifice. No? Pagkakaroon ng sacrifice or keeping oneness or unity. Diba? Ayan po ay nanggagaling sa banal na spirito. No? Ano pa? Apologizing one another. Humingi po tayo ng makipagbati po tayo. Na pag may kasalanan, humingi ng sorry. Forgiving one another and giving peace with one another. Ang hirap kayang mamuhay ng marami kang kaaway. Sino dito yung maraming kaaway? Sino rito yung maraming naiinis? Diba? So, importante na tayo bilang anak ng Diyos, wala tayong kaaway. So, kung may kaaway kayo, ito na yung sign. Ito na yung sign. No? So, I hope malinaw po yung fruit of the Spirit about peace. Number 4. Ito naman po ay nandun sa category po ng fruit of neighbor. Patience. No? Thessalonians 5:14-15. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pagpasiglahin ang mga mahihinang loob, at kalingain ang mahihina. Maging matyaga ka sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama, sa halip magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. So, next po yung ating patience. No? Ito po ay importante na meron tayo good interpersonal relationship. No? Napakahalaga po na tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong manpower or may maayos tayong relasyon sa ibang tao. Sabi diyan, it's also a way for victory. Diba? If we enjoy yung gospel, ibig sabihin magkakaroon po tayo ng patience. And yung patience po, lagi po siyang nakadikit sa salitang long suffering. Na kasi matetest yung patient mo pag nakaranas ka na ng mahabang suffering, mahabang challenge, mahabang pag-aantay, doon matetest kung meron ka talagang patience. So, lagi siyang connected sa salitang long suffering. Kahit i-search nyo po. No? Long suffering nga po dapat yan eh. Binago ko lang kasi ang lalim. Pero long suffering talaga yung number 4. No? So, kasi nga lagi silang magkasama. So, importante po na tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong patience. No? It's not a simple patient. No? Hindi lang yung simpleng pasensya. No? Kahit po si pastor ay mahaba po yung pasensya sa amin, si Muksanin. Ang Diyos po, mahaba yung pasensya kay pastor. So, napakahaba po. So, sa anak ng Diyos, dapat mahaba po yung ating pasensya. Amen. Number 2, kindness. No? Yung kindness, ano ba yung kindness sa Tagalog? Kabaitan. Lahat naman po dito mabait, no? Amen? So, importante po na ang anak ng Diyos ay merong kabaitan. Basic, no? And kindness should be displayed hindi lang sa ating mga actions. Yung kindness po dapat na ipapakita rin sa ating mga salita. Kasi dalawa lang po yan. Yung mga salita natin, it's either makakapag-encourage po ng tao or makakapag-curse ng tao. So, importante na yung mga salita na lumalabas sa ating bibig ay laging nakakapag-encourage ng tao. Otherwise, siya po ay makakapag-destroy ng buhay ng tao. So, importante po na tayo, bilang anak ng Diyos, tayo ay maingat sa ating mga salita. Diba? Ano pa? Ano ba yung pinaka-powerful or pinaka-strong na kindness na maibibigay mo sa tao? Magbibigay ka ba? Lagi mo ba siyang aalalahanin?
Lagi mo ba siyang i-chat? Di ba? So, ang kindness or the best kindness that we can give is to share the gospel. Na the best kindness that we can give is to share Christ to people. Na hindi sapat yung mabait ka lang. Dapat you need to share the word of God. You need to share Christ. Pag nagawa mo yon, confirm, mabait ka talaga. Amen? Amen. So, basahin natin yung Colossians 3:12. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili, para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Diba? Napakalinaw na tayo ay maging mabait. So, next, goodness. Parang parehas lang yung kindness, no? Tsaka yung goodness. Ano dyan? Charity is qualitatively good. However, charity without the gospel is nothing more than hypocrisy. Sabi sa Tito 3:8, mapagkatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti at siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. So, goodness po, we're not just talking about yung charity works. Diba, pag may goodness, laging associated siya sa nagkakaroon ng charity o yung pagbibigay ng ayuda, pagpunta sa mga lugar. Hindi po ito nakatuon lamang sa pagkakaroon ng charity works. No? Ang pinaka-importanteng goodness po na may bibigay natin sa tao is yung pag-share pa rin ng gospel. No, yun yung pinaka-importante. Kasi kahit may goodness ka, may charity works ka, pag walang gospel, it will not help their spirit. Hindi ito makakatulong sa kanilang spirit. No? Ano pa? Goodness is also considered as selfless desire. No? Selfless desire, ibig sabihin, lagi mong iniisip yung the best for others. Hindi yung pansarili lang. No? Ano ba yung the best for others? Ano ba yung the best for others? Walang iba is yung sharing the good news or sharing the word of God. Yun po yung the best for others. Why? Kasi ito po essential, necessary, and urgent. Urgent po ito. Hindi po basta essential lang. Urgent na po ito. Amen. So, let's proceed po sa number 7. Faithfulness. Obeying and keeping the Lord commission. Diba? So, do I keep yung commission or yung commitment ko kay God? Do I keep worship? Do I keep prayer? Do I keep word of God? Tapat ba ako sa part na yon? Faithful ba ako sa part na ito? Or am I being loyal? Loyal pa ba ako sa Diyos o mas loyal ako sa tao? Diba? Importante, tayo bilang anak ng Diyos, we have faithfulness. No? Tapat tayo sa ating ginagawa. We need to check on this. No? Pag may ginagawa ko pa ba yung tama pag may nakatingin or pag walang nakatingin? Ba sabi nga, doing the right thing if no one is, walang nakakakita. No one is seeing. No, doing the right thing. Yun talaga yung tama. No, ano pa? Mapagkakatiwalaan ba ako ng Diyos doon sa commission na binigay niya sa akin? Mapagkakatiwalaan ba ako ng Diyos doon sa aking calling? Diba? 1 Corinthians 4:2, ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. So, ako ba ay isang tapat na katiwala? Or up and down? No? So, we need to be faithful. 2 Timothy 4:7, ano yung sabi ni Pablo dyan?
Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Diba? So, si Paul, nasabi niya na, I have fought a good fight. Nagawa niya yung dapat niyang gawin. Natapos niya yung, ano ba yung race sa Tagalog? Yung karera ng pinagawa sa kanya ng Diyos. Natapos niya yon. At napanatili niya yung kanyang pananampalataya. Now, when problem comes, when challenges comes, or may mga dumating na mga struggle, kaya mo bang mapanatili yung faith mo kagaya ni Pablo? Diba? So, importante na we can have a good fight and then we can keep our faith. So, it means we are faithful. Amen? And then, next, gentleness. Especially refers to the virtue of not taking revenge on the enemy and overcoming with a gentle personality. So, yung pagsunod po sa salita ng Diyos ay consider po as gentleness. Ano ba yung gentleness? Pagiging mahinahon. Kalma lang. Kalmado ka lang. Diba? So, hindi kayong pabigla-bigla. Sabi dyan, virtue of not taking revenge. Minsan, may time na gusto talaga nating gumante sa iba't ibang klase ng paraan. Diba? Minsan, hindi ako makakatulog hanggat hindi ko to nasasabi. Hindi ako makakatulog hanggat hindi pa ako nakakaganti. So, sabi dyan, yung gentleness is yung not taking revenge. Kahit sa sitwasyon na gusto mo nang gumante, hindi mo pa rin siya gagawin. Diba? Kahit dumating ka ron sa pinaka-highest point ng pagganti, hindi mo pa rin siya gagawin. Kaya, you need to overcome yung revenge. No? Kasi dangerous po, pag yung paggaganti po ay hindi natin na-overcome, it would lead po sa something na danger. So, importante po na we have gentleness. Sabi dyan sa Mateo 11:29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. No, si Jesus mismo yung nagsabi, sabi niya, ako ay maamo. No, ako ay maamo. Hindi ibig sabihin po na hindi ka maamo. Hindi ibig sabihin maamo ka, ka na, yung tawag dito. Hindi ibig sabihin na maamo ka is weak ka na or passive ka na. Na hindi po basihan ng pagiging gentle para masabi na yung tao ay mahina to. Mahina ang loob nito. Hindi po yon. Ang totoo pong gentle is yung meron kang lakas na maging mahinahon kahit meron kang anger, meron kang strength, meron kang power, pero may lakas ka na hindi yun gamitin. No, ibig sabihin, you have gentleness. You are under control. No, under control mo yung anger mo, yung emotion mo. It means meron kang gentleness. Kahit sa sitwasyon na hindi ka na dapat maging gentle ka pa rin. No? So it means you have the fruit of gentleness. No, Numbers 12:3. Si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. So napakalinaw po yan si Moises. And self-control. Last na to. So, sabi dyan, holding on to oneself. So, ano ba yung self-control? Pagpipigil sa sarili. No? Ito po ay command sa iyong sarili na hindi ka nagagawa ng kasalanan over and over again. No? Ito po yung tinatawag na self-control or not committing sin over and over again, kagaya ni Pablo. No, kung babasahin niyo yung verse na yan,
1 Corinthians 9:25 hanggang 27, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito, upang sa gayo hindi ako maalis sa paligsahang pagkatapos kong mangaral sa iba. Diba? So, lahat po ng athlete, excuse lang. Lahat po ng athlete, meron po silang discipline. Diba? Kahit nga yung mga artista, minsan nasasabi ko, parang ang sarap maging artista kasi meron silang disiplina sa pagkain, may disiplina sila sa exercise. Diba? Punong-puno sila ng disiplina. Diba? Pero sila ay, yung disiplina na yon para makamit yung gantimpala na panandalian lamang. Diba? Si Pablo, yung sinasabi niya dyan, yung tayo bilang mga anak ng Diyos, ang kinakamit po natin, ang gusto po natin is yung mga gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Diba? Kaya dapat tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong better na disiplina. No? Kaya anong ginagawa ni Pablo dyan? Dumating na siya sa point na pinapahirapan niya na yung sarili niya, wag lang siyang makagawa ng kasalanan. Parang mas okay yun, di ba? Na mahirapan ka to avoid yung sin, kesa naman madalian ka pero nakakagawa ka ng kasalanan. Di ba? Kaya sinasabi dyan, sinasabi ni Pablo na may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. So, tayo rin magkaroon tayo ng control sa ating sarili. Sample na lang, no, sa pagkain, sa sugal, sorry, sa social media, diba, sa smartphone. So, marami tayong bagay na kailangan nating makontrol. Sa bisyo, sa lust, diba? So, there's so much thing na kailangan nating makontrol. Amen. Remember, doon sa Siyam na nabanggit natin, sabi diyan, against such thing there is no law. So, doon sa Siyam na yon, walang batas na laban. Diba? At yung Siyam na fruit of the Spirit, hindi siya nagko-conflict sa isa't isa. Hindi sila nagra-rumble-rumble. Ibig sabihin, it was complete combination na ibinigay sa atin. Diba? And Roma 13:8-10. Sabi dyan, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakakatupad nasa kautusan. Ang mga utos na gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasahang ang maangkin ang pag-aari ng iba, alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. So, ang ibig sabihin po niyan, do all your action because of yung love ni Christ sa atin. Now, do it everything with Christ's love. Now, love your neighbor as you love yourself, and wala pong batas laban sa mga ito. May ano ba dito, may tawag doon, may mag-against ba dyan? Di ba wala? Walang mag-against. And sa ating conclusion, number 1, pray only for the filling of the Holy Spirit. So,
napaka-importante po na lagi tayong nananalangin para sa kapuspusan ng banal na Espiritu so that we will not commit sin. Now, if you are filled with the Holy Spirit, wala kang choice kundi ma-filled ng Holy Spirit. Bakit? Yung laman o yung ating sarili ay laban sa Espiritu. Na lagi silang naglalaban. Yung pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Sabi dyan, Galatians 5:16 to 17, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ng ayon sa Espiritu at hindi ninyo mapagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Maglalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So dalawa lang yan. So you have to choose wisely. Now, kailangan kayong mamili kung gusto nyo ba yung pagnanasa ng Espiritu, yung pagnanasa ng sarili nating laman. And number 2, if the Holy Spirit leads you, you are not under the law. So wala na tayo sa batas. Sabi dyan sa Galatians 5:18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So make sure na yung banal na Espiritu yung lagi sa ating nag-lead. And we are not under the lust of flesh, lust of our eyes, and then yung pride. Kung maalala niyo yung message natin last Sunday. Diba? Wala na tayo sa kagustuhan ng ating sarili, ng ating mata, and wala na rin tayong pride. We are like a reborn person. Sabi nga, I'm a changed person. So, panghawakan natin yan. And we are eager to obey the will of God. Diba? And you will enjoy hearing the word of God. Kasi wala ka na sa sarili mo, kundi ikaw ay nasa Espiritu na. And last, sa ating number 3, the Holy Spirit who has already been given guides and words. So yung banal na Espiritu ay 100% ay gagabay at kikilos sa atin. And tayo ay tatawaging people of Christ, no? Witness of Christ. And then we can live with the Spirit, and then we can walk with the Spirit. Amen. Galatians 24-25. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. So yung ating sariling naisin ay napako na sa krus kasama nung pagkapako ni Jesus. So dapat yung buhay natin ay naaayon na sa Espiritu. So I hope malinaw po yan. And then, we need to meditate and pray. So magkakaroon tayo ng answer about 3 concentration, morning, afternoon, evening, and then yung 3 settings and platform. So yun po yung ating mensahe. And may I invite po na tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Ayan, unat-unat. Pwedeng umunat. Bigyan ko kayo ng 1 minute. Diba? So, napakahalaga po ng message ng fruit of the Spirit. No, dati, nung bata pa ako, pag sinabing fruit of the Spirit, ay sa bata lang yan tinuturo. No, kasi ang saya niya pong ituro sa mga bata kasi pwede kang mag-sample. No, pero tayo bilang mga adult, importante na tayo yung example ng fruit of the Holy Spirit. Diba? So ano ulit yung bunga ng Espiritu? Basahin ulit natin one time. Sige ba yung verse? Ayan, so let's read together.
Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Amen. So if you think po na nawawala sa inyo yung fruit of the Holy Spirit, and if naiisip nyo na nawawala sa inyo yung love, yung patience, yung kindness, we need to pray po. Na kailangan po nating manalangin. If you think you're losing your goodness, yung faithfulness, and wala kang good control, na wala kang self-control sa mga bagay, kailangan po nating manalangin. And yes, let's be honest po sa ating mga sarili, na nahihirapan po tayo dito sa siyam na to. Let's be honest na hindi tayo nabubuhay sa loob ng Espiritu. Instead, nandun pa rin tayo sa buhay natin sa loob ng masamang Espiritu. Kahit po tayo yung mga Christians na. Kahit we are Christians, we are believers for so long, nahihirapan pa rin tayo mamuhay bilang isang mga tunay na believers, no? Bilang mga anak ng Diyos. Malayo tayo dito sa fruit of the Holy Spirit. So from today po, after ng worship na ito, I hope ma-enjoy natin yung ating bunga ng Espiritu sa buhay natin. So let's all pray po. Yes, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa importanteng mensahe na ito. Alam po namin, Lord, na kami ay tinawag mo bilang yung mga anak. Alam namin, Lord, na yung bunga ng Espiritu ay tinanggap na namin. Kaya sa oras na to, Lord, tulungan mo kami na mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa sarili naming laman. Tulungan mo kami, Lord, to live with love, with patience, with kindness, with faithfulness, with goodness, with gentleness, Panginoon. Lahat, Panginoon, na ma-display po ito sa aming buhay, sa loob ng aming family, even sa aming school, at sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Lord, kung kami man po ay nasa loob pa rin ng mga gawa ng masamang spirito, tulungan niyo po kaming makalabas, Panginoon. At simula ngayon, patuloy na yung aming identity, yung aming calling ay ma-enjoy namin bilang isang tunay na disciple, bilang isang tunay na witness, at bilang isang tunay na watchman, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.